Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pumayag si Lenny na hindi muna dumaan sa ihawan bago tumuloy sa bahay ni na Aiza. Siguradong magtataka si Milet kapag hindi na siya nagpakita roon. Pinauna na ni Aiza si Adrian pauwi. Noong una ay atubili pa itong iwan sila sa ihawan pero nangako si Aiza na uuwi rin sila. Diyos ko! Buti kapat nakilala mo na ang Prince Charming mo! Kinikilig na sabi ni Milet pagkatapos niyang ikwento rito ang napagkasunduan nila ni Aiza na pagsama niya sa bahay ng mga ito. Pati na rin ang pagkakuha ni Aiza sa address ng nanay niya. Ano ka ba? Saway niya rito. Napasulyap siya kay Aiza. Mabuti na lang at abala ito sa pagpapaypay sa mga paninda nila at sa pakikipagkwentuhan sa mga suki nila. Si Bongbong muna ang rumelyebo kay Milet sa pwesto nito. Sinong Prince Charming ang sinasabi mo riyan? Sino pa raw? Yung kapatid ni Aiza. Baka naman may kapatid pa sila, ipakilala mo naman sa akin. Sabi nito. Seryoso ako Milet. Bakit ba hindi ka muna makinig sa sasabihin ko? Sabi niya. Tumahimik naman ito. Ikaw na muna ang bahala rito. Alam mo naman ang timpla ng sauce, di ba? Tumango ito. Hindi niya ipinagdamot dito ang timpla niyon. Para kung sakaling hindi siya makapagtinda, ay pwede itong pumalit sa pwesto niya. Iiwan ko na sa iyo ang pagbebentahan ngayon. Ikaw na ang bahalang magpaikot. Baka kasi hindi agad ako makabalik. Nag-aalangang sabi niya. Abay dapat lang. Kung ako sa iyo, hindi ko nahahangaring bumalik dito. Ngayon pa na malaya na kayong magsulatan ng nanay mo, wala nang dahilan para bumalik ka pa rito. Paglilitan niya nito. Sinulya pa nito si Aiza. Alam mo, may palagay akong si Aiza ang fairy godmother mo. Umandar na naman ang paniniwala nito sa mga fairy tales. Ang bata naman ni Aiza para maging fairy godmother? Wala naman yun sa edad. Pwede naman daw kasing matanda o bata ang fairy godmother natin dito sa lupa. Malalaman mo lang na sila yon dahil naging daan sila para mabago ang takbo ng buhay mo. Paliwanag nito. Hindi na niya kinontra iyon. Masyado siyang tensyonado sa magiging bagong tirahan para kontrahin ang kaligayahan ni Milet. At malaki ang paniniwala kong nagsisimula na ang masasayang bahagi ng istorya ng buhay mo. Dagdag pa nito. Paano kung may mga kontrabida pa rin pala sa pupuntahan ko? At tubiling tanong niya. Susme, hindi ba iiwan mo na rito ang mga kontrabida sa buhay mo? Sandaling nag-isip ito. Sa bagay, kahit naman saan ay may kontrabida talaga. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka naman ng fairy godmother mo. Saka ng Prince Charming mo, hindi ka nila pababayaan. Inginuso pa nito si Aiza. Basta, huwag mo akong kalilimutang imbitahan sa happy ending ng storya mo ha? Natawa na lang siya. Halos malula si Lenny sa karangyaang nakikita niya. Alam niyang mayaman sina Aiza. Pero ngayon niya higit na natanto kung gaano kayaman ang mga ito. Mula sa gate ay mahaba pa ang tinakbo ng RAV4 nito bago marating ang kinatitirikan ng bahay. Mga unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila. Sa tingin niya ay mas bago pa ang tela ng uniform na suot ng mga ito kaysa sa damit na suot niya. Gina, iakyat mo ang mga gamit ng Senyorita Lenny mo sa guest room na katabi ng silid ko. Utos ni Aiza sa isang katulong. Senyorita Lenny. Gusto niyang kalabutan sa narinig. Hindi yata bagay na tawagin siya ng ganoon. Agad namang tumalima ang katulong. Walang tibong kinuha nito sa kanya ang bag na bitbit niya. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang kabuuan ng bahay. Hindi iyon isang simpleng bahay kundi isang luma ngunit magara pa ring mansyon.
Patunay na dati ng mayaman ang pamilya Aquino. Mahusay ang pagmamantini niyon. Tinangala niya ang mataas na kisame. Nakasabit doon ang isang magarang chandelier. Halos lahat ng kasangkapang naroon ay mga antigo. Nagugutom ka ba, Lenny? Pukaw ni Aiza sa pagmamasid niya. Umiling siya. Kumain sila ng barbecue sa ihawan bago sila umuwi sa bahay ng mga ito. Bumaling ito sa mga naghihintay na katulong. Sige na, magpahinga na kayo. Isa-isa namang tumalikod ang mga ito pagkatapos magbigay galang sa kanila. Halika na, ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo, sabi ni Aiza. Tiningnan niya ang mataas na hagdang aakyatin nila. Makintab na makintab ang malalapad na kahoy niyon. Hindi niya alam kung bakit parang nakaramdam siya ng panliliit. Hindi yata siya bagay sa mansyon na yon. Lenny! Tawag nito nang mapansing hindi siya sumunod dito. Humugot siya ng malalim na hininga. Saka pa lang siya nagsimulang umakyat sa hagdan. Hindi alam ni Lenny kung ilang oras na siyang nakatitig sa kisame ng kwartong ibinigay ni Aiza sa kanya. Kanina pa siya nakahiga, ngunit hindi siya makatulog. Bago sa pakiramdam niya ang lambot ng kamang hinihigaan niya, pati na ang lamig na nanunuot sa balat niya dahil sa aircon. Ano nga ba ang ginagawa niya roon? Bumangon siya at umupo na lang sa kama. Pinagmasdan niya ang paligid. Ilang doble ang laki ng silid na iyon sa dating kwarto niya sa bahay ni Tita Edna. The whole room was painted pink. May maliliit na disenyo iyon. Alam na niyang maliliit na rosas ang mga iyon dahil nilapitan niya iyon kanina pagkatapos niyang magpalit ng pantulog. Ang kamang inuupuan niya ay isang 4-poster bed na parang may kurtinang nakasabit. Masyadong marangya ang silid na iyon para sa isang tulad niya. Siguro, ganoon ang pakiramdam ni Cinderella nang pumunta ito sa palasyo ng prinsipe. Bumalik na siya sa pagkakahiga. Naimpluwensyahan na yata siya ng mga pinagsasabi ni Milet kanina. Bakit kaya nalulungkot pa si Aiza sa mansyong iyon? Kung tutuusin ay napakaswerte nito. Hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng ganoon karangyang tahanan. Bukas ay kakausapin niya si Adrian tungkol sa sinasabing tong trabaho niya. Pagdating kasi nila ni Aiza roon ay hindi na niya ito nakita. Pasado 10:00 na nagising si Lenny kinabukasan. Mabilis siyang naligo at bumaba. Sa natural na liwanag ng araw ay lalo pa niyang nakita ang kagandahan ng palasyong kinaroroonan niya. Pagbaba niya sa landing ng hagdan ay ilang sandali pa siyang huminto para pagmasdan ang kabuuan niyon. Natigil lang ang pagmamasid niya nang makita ang isang unipormadong katulong na nagva-vacuum ng carpet. Nilapitan niya ito. Good morning po, senyorita. Bati nito nang makita siya. Lenny na lang. Naiilang talaga siyang tawaging senyorita. Sina Adrian at Aiza? Maaga po silang umalis. Si Senyorito Adrian ay pumasok sa opisina at si Senyorita Aiza naman ay sa school. Sagot nito. Nagbilin po si Senyorita Aiza na kapag nagising kayo ay paghanda na lang kayo ng agahan. Sa sinabi nito ay naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. Sanay kasi siyang maagang nag-aalmusal dahil maaga siyang pumupunta sa palengke para mamili ng ititinda. Saan ba ang kusina rito? Nahihiyang tanong niya. Siguradong maliligaw siya sa sobrang laki ng bahay na iyon. Itinuro naman ito kung nasaan ang kusina. Narating niya ang dining area. Mahaba ang mesang naroon. Kasya siguro ang 20 tao. Ipinagtaka niya iyon dahil sa pagkakaalam niya ay dadalawang magkapatid lang sina Aiza at Adrian. Pero ganoon yata ang mayayaman. May naulinigan siyang nag-uusap kaya nilampasan niya ang dining area. Sinilip niya mula sa maliit na bintanang salamin kung sino ang mga naroon. Nakita niya ang isang babaeng maputi na ang buhok na nakaharap sa kalan at hinahalo ang kung anuman ang nasa nakasalang na kaldero. Saan kaya napulot ni Senyorita Aiza ang bisita niya kagabi? Halatang nagulat ito nang makita siya. May nadetect siyang sarkasmo sa tinig nito.
pero hindi niya iyon ipinahalata. Ninitian niya ito. Senyorita Lenny. Alanganing sabi ni Gina. Saka lamang lumingon ang babaeng nagluluto para tingnan siya. Agad nang ngumiti ito pagkakita sa kanya. Gumanti siya ng ngiti. Maaliwalas ang mukha ng matandang babae. Kumusta ka, iha? Ako nga pala si Manang Tindeng, ang kusinera dito. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala kagabi dahil maaga akong natulog. Sabi nito. Ako naman po si Lenny. Pakilala niya rito. Magaan ang loob niya rito. Ipaghahain ko na kayo sa komedor, senyorita. Aligagang sabi ni Gina. Hindi ba pwedeng dito na lang ako kumain? Nag-aalangang tanong niya. Parang ang lungkot namang kumain mag-isa sa mahabang dining table. Abay, pwede naman. Sagot ni Manang Tindeng. Bumaling ito kay Gina. Dito mo na lang ipaghain ng almusal si Lenny. Walang kibong tumalima naman si Gina. Sandali lang at haharapin ko muna itong niluluto ko, hane. Sabi ni Manang Tindeng. Muli itong tumalikod para haluin ang niluluto nito. Lumapit siya rito. Ano po ba ang niluluto ninyo? Tanong niya. Nagpapaluto si Aiza ng paborito niyang nilagang baka. Naghanda na rin ako ng rellenong bangus. Nagbili na dito raw siya magtatanghalian kasabay mo. Sagot nito. Tinikpan nito ang niluluto. Natutuwa ako't narito ka, Lenny. Mukhang sa wakas ay mapipirmi na rin dito si Aiza dahil sayo. Abay, matagal ko rin hindi nagamit ang kusinang ito para ipagluto ang batang iyon. Baka sa mukha nito ang kasiyahan. Hindi niyo ho ba ipinagluluto si Adrian? Bago pa siya makapag-isip ay naitanong na niya iyon. Umiling ito. Kadalasan ay nagkakape lang sa umaga ang batang iyon. Gabing-gabi na ring umuuwi mula sa opisina. Hindi na pipirmi yun dito. Ewan ko ba naman sa batang iyon kung bakit masyadong subsub sa trabaho? Kung tutuusin ay pwede naman siyang magpahinga dahil maayos naman ang takbo ng kanilang kumpanya. Pangalawa na ito sa nagsabi kung gaano ka-workaholic si Adrian. Nakahain na ho, senyorita Lenny. Anunsyo ni Gina. Diyos ko, ganito ba kumain ang mayayaman? Totoong nagulat siya sa mga nakahain sa mesa. Nasa hapag na yata ang lahat ng pagkaing pwedeng almusalin. Anong gusto nyo? Gatas, kape o juice? Tanong pa ni Gina. Juice na lang, sagot niya. Pineapple, orange, dalandan o kape na lang? Putol niya sa sinasabi nito. Brewed o instant? Instant na lang, sagot niya. Ang totoo ay hindi naman niya alam ang pagkakaiba ng mga iyon. Umupo na siya sa dining chair. Kayo ho, Manang Tindeng. Alok niya sa matandang babae. Inaasahan ba ng mga itong mauubos niya lahat ang pagkain naroon ng nag-iisa? Tapos na kami, iha, sagot nito. Kumuha lang siya ng tinapay at pinalamanan iyon ng omelette. Gustuhin man niyang kumain ng sinangag kagaya ng nakasanayan niya tuwing umaga. Ayaw niyang masira ang appetite niya para sa masaganang tanghalian na inihahanda ni Manang Tindeng. Nagpasalamat siya kay Gina nang ilapag nito ang tasa ng umuusok na kape. Inalok niya ito na saluhan siya, ngunit nagpakatanggi-tanggi ito. Habang kumakain, ay nakipagkwentuhan siya kay Manang Tindeng. Nang tanungin siya nito kung saan sila nagkakilala ni Aiza ay hindi siya nagsinungaling. Inamin niya kung saan sila nagkakilala at kung paano sila naging magkaibigan. Si Gina naman ay tahimik lang na naghihiwa ng mga gulay. Hindi niya alam kung interesado ito sa pakikinig. Basta tinandaan niyang may nahimigan siyang disgusto rito para sa kanya. Kumunot ang noo ni Adrian nang makita si Lenny na natutulog sa sofa sa sala. Bakit doon ito natutulog kayong ang laki naman ng kwarto nito sa itaas? Tiyak na hindi ito komportable sa pagkakahiga. Nakatagilid ito paharap sa kanya kaya kita niya ang mukha nito. May ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha nito. Bahagyang nakasimangot ito. Her red lips were pouting.
na para bang nag-aanyaya ng halik. Ipinilig niya ang ulo. Masyado na yata siyang pagod kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Nilapitan niya ito para gisingin. Ngunit bago pa niya iyon magawa ay gumalaw ito. Nalilis tuloy ang suot nitong duster at nalantad ang makikinis na hita nito. Napalunok siya. Dati ay pinaka-sexy na para sa kanya ang mga babaeng natutulog in their negligee. Pero ngayong nakita niya si Lenny, parang gustong magbago ng isip niya. He didn't know that a simple house dress could be very sexy on a sleeping woman. Bago pa kung saan tumakbo ang isip niya, ay itinuloy na niya ang balak na paggising dito. Bahagya niyang niyugyog ang balikat nito. She stirred from her sleep. Ilang sandaling nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Her face was blank. Hinintay niyang tuluyang magising ang diwa nito. Adrian? It was like the sound of a purring cat. And again, he found the way she spoke his name sexy. Biglang napabalikwas ng bangon si Lenny nang masigurong totoong Adrian ang nasa harap niya. Nananaginip kasi siya kanina at kasama ito sa panaginip niya. Isang weird na panaginip. Weird dahil close sila roon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Napatingin siya rito. Bakit parang galit ang boses nito? Hinihintay kita, sagot niya. Sandali niyang inisip kung ano nga ba ang ginagawa niya roon. Bakit? Usisa nito. Gusto kitang makausap. Ang sabi mo kay Tita Edna ay may naghihintay sa aking trabaho rito. Pero 3 araw na akong narito, hindi pa rin tayo nagkakausap. Ano ba talaga ang plano mo? Pakiramdam kasi niya ay napakawalang silbi na niya. Bumuntong hininga ito. Can't that wait until tomorrow? It's late. Pagod na ako sa opisina. I was expecting that I could rest as soon as I get home. Nakikita naman niya ang pagod na sinasabi nito. Malamlam na ang mga mata nito dahil na rin siguro sa antok. Nakasampay na sa balikat nito ang Amerikana at maluwag na ang necktie nito. Mukhang gustong-gusto na nga nitong mahiga sa kama. Okay, pero ipangako mo mag-uusap tayo bukas, sabi niya. Bahagyang umangat ang isang sulok ng bibig nito. Bakas ang amusement sa mga mata nito. I promise. Do I have to raise my right hand and say, cross my heart and hope to die? Agad na nakuha niya na tinutudyo lang siya nito. Ismid ang isinagot niya rito. Aakyat na nga ako para makapagpahinga na tayo pareho. Good night, sabi nito. Night. Tumayo na siya at nilampasan ito. Nang nasa may hagdan na siya ay saka lang niya pinakawalan ang ngiting kanina pa niya itinatago. Nadiskubre niya ng gabing iyon na marunong din naman palang magbiro si Adrian at may nalalaman pang cross my heart and hope to die. Napapailing na binilisan niya ang pagpanhik. Ito na nga kaya ang simula ng pagkakalapit ni Lenny at ni Adrian? Abangan natin sa susunod na kabanata.